Naramdaman mo ba kamakailan ang kakaibang pakiramdam? Parang isang tahimik na enerhiya ang humihila sa iyo papunta sa isang tao pero hindi mo alam kung bakit. Scorpio, ito ay hindi imahinasyon mo. Isang makapangyarihang espiritual na pagbabago ang nagaganap at maaari nitong baguhin ang lahat. Ang isang tao mula sa iyong nakaraan o mula sa iyong hinaharap ay nahihila sa iyo ng mga puwersang hindi mo nakikita. Kung matagal mo nang hinihintay ang isang tanda, ito na yon. Dahil kapag natapos ang siklo ng enerhiyang ito, ang pag-ibig, mga sagot, at kapalaran ay maaaring sa wakas ay maabot ka. Huwag palampasin ang sandaling ito na maaaring ang iyong tanging pagkakataon upang malaman ang katotohanan. Maligayang pagdating, Scorpio family. Kung ang puso mo ay nakakaramdam ng bigat kung nararamdaman mo ang pagbabago sa loob mo pero hindi mo maipaliwanag ang mensaheng ito ay para sa iyo. Ang universo ay hindi gumagalaw ng walang dahilan. At sa ngayon, iniaayos nito ang isang napakahalagang bagay para sa iyo, isang bagay na konektado sa pag-ibig, kapalaran, at malalim na espiritual na enerhiya. Ayon sa paniniwala ng mga Pilipino, kapag ang kaluluwa ay nagsimulang maging hindi mapakali, madalas ito ay dahil naghahanda ng bumukas ang isang espiritual na pintuan. Iyon mismo ang nangyayari para sa iyo, Scorpio. Ang isang koneksyon na dati ay tila malayo ay unti-unting napapalapit, hindi sa pamamagitan ng salita, kundi ng tadhana. Sa video na ito, tatalakayin natin kung bakit tumataas ang enerhiyang ito ngayon, kanino kanito dinadala, at ang mga palatandaan na dapat mong bantayan. Manatili ka hanggang sa dulo, dahil kapag naunawaan mo kung ano ang nangyayari, hindi mo natitingnan ang kwento ng iyong pag-ibig sa parehong paraan muli. Ang espiritual na enerhiya sa paligid ng Scorpio. Scorpio, ang iyong enerhiya ay palaging kakaiba. Mas malalim ang iyong nararamdaman kaysa sa iba. Nakakaramdam ka ng mga bagay na hindi sinasabi. At kamakailan lamang may nagbago sa paligid mo. Maaaring hindi mo ito malinaw na nakikita, pero nararamdaman ito ng iyong kaluluwa. May isang tahimik na espiritual na puwersa na unti-unting nabubuo sa loob at paligid mo, at ito ay hindi basta-basta. Ang enerhiyang ito ay dahan-dahang tumataas, nagpapakita sa pamamagitan ng mga kakaibang panaginip, biglaang emosyon, o mga sandaling tahimik na parang mabigat at puno. Maaaring nagising ka na iniisip ang isang tao na matagal mo nang hindi naiisip. O baka nakaramdam ka ng biglaang kilabot habang nag-iisa, na parang may presensya sa paligid mo. Ito ay hindi aksidente. Ito ay mga palatandaan. Sa kulturang Pilipino, kapag nararamdaman natin ang ganitong pagbabago, sinasabi natin, may kumikilos na hindi natin nakikita. May gumagalaw hindi nakikita, ngunit makapangyarihan. Ito ay ang universo na inaayos ang iyong landas. At sa ngayon, ang iyong landas ay unti-unting napapalapit sa pag-ibig, kapalaran, at emosyonal na katotohanan. Maging ang kalikasan ay tila nakikipag-usap sa iyo. Isang ibon na lumilipad sa iyong daraanan, hangin na humahampas habang iniisip mo ang isang tao, o kantang tumutugtog sa tamang sandali, lahat ito ay bahagi ng isang banal na wika. Ang espiritual na mundo ay nakikipag-usap sa iyo, at kung palagi mo itong pinapalampas, ngayon na ang tamang panahon upang pakinggan. Ang nangyayari ay hindi lang espiritual. Ito ay personal. Ang iyong puso ay nakaranas ng sakit, katahimikan, at kalituhan, pero ang enerhiyang ito ay tumataas upang ihanda ka. Hindi lang para sa pag-ibig, kundi para sa kalinawan. Para sa katotohanan. Para sa paggaling. At Scorpio, ang pagbabagong ito ay kakaiba. Sa pagkakataong ito, hindi ito tungkol sa paghahabol. Hindi ito tungkol sa pag-asang babalik ang isang tao. Ito ay tungkol sa atraksyon. Ang iyong espiritu ay naayon sa napakalakas na paraan na ang nakalaan para sa iyo ay unti-unti nang nahihila patungo sa iyo. Kahit na hindi mo agad nakikita ang resulta, aktibo ang pagbabago. Maniwala ka na ang nararamdaman mo ay totoo. Ang universo ang gumagawa ng trabaho sa likod ng tabing, ang kailangan mo lang gawin ay manatiling bukas, naroroon sa kasalukuyan, at maingat. Dahil sa lalong madaling panahon ang taong konektado sa iyong kaluluwa, ay mararamdaman din ang paghila na ito. At kapag nangyari iyon, ang distansya sa pagitan nyo ay magsisimulang mawala, tahimik, dahan-dahan, at tiyak. Ang taong hinahabol ng kapalaran para sa iyo. Scorpio, pag-usapan natin ang taong patuloy na binabalikan ng iyong kaluluwa, kahit sa katahimikan, kahit sa distansya. Hindi lang ito tungkol sa atraksyon. Ito ay tungkol sa pagkilala. May isang tao dyan na ang enerhiya ay nakakaabot na sa iyo. Maaaring hindi kayo nag-uusap.
Maaaring hindi mo pa alam ang kanilang pangalan. Pero alam ng inyong mga espiritu ang isa't isa. Ito ang taong dahan-dahang hinahatid ng kapalaran papunta sa iyo. Sa maraming paniniwala ng mga Pilipino, kapag biglang lumalabas ang isang tao sa iyong panaginip, o kapag hindi mo maiwasang isipin ang isang tao nang walang dahilan, ibig sabihin ay iniisip ka rin ng kanilang kaluluwa. Kayo ay konektado sa pamamagitan ng mga di nakikitang sinulid. Ang mga sinulid na ito ay umaabot sa oras, sa maraming buhay, at sa ngayon, ang mga sinulid na iyon ay unti-unting umigting. Maaaring ang taong ito ay mula sa iyong nakaraan, isang tao na hindi mo talaga nakamit ang closure. O maaaring ito ay isang taong minsan niyong pinili ang katahimikan kaysa sa mga salita. O maaaring ito ay isang tao na hindi mo pa nakikilala, pero naglalakad sa katulad na landas, hinubog ng parehong sakit, aral, at pananabik. Ang kapalaran ay hindi laging ipinapakilala ang mga tao kapag gusto natin. Ipinapakilala nila kapag parehong handa na tayo. Ang nagpapabukod tangi sa taong ito ay hindi ang kanilang hitsura o ang kanilang sinasabi. Ito ay kung paano nila nararamdaman, pamilyar, nakakaakit, nakakagaling. Ang pagiging malapit sa kanilang enerhiya ay nagdudulot ng kapayapaan at excitement ng sabay. Ito ay dahil hindi sila dumarating sa iyong buhay upang kumpletuhin ka. Nandito sila upang ipakita kung sino ka talaga. Ngunit narito ang isang makapangyarihang bagay, maaaring nararamdaman ka na rin ng taong ito. Maaaring dumaraan sila sa kanilang sariling emosyonal na pagbabago. Kanilang mga panaginip. Kanilang mga sandali ng katahimikan kung saan ang iyong pangalan ay sumisilip sa kanilang puso, kahit hindi nila maintindihan kung bakit. At tulad mo, maaaring iniisip nila, bakit ngayon? Bakit hindi ko sila maiwasang isipin? Dahil ang espiritual na pagbabago sa paligid ng Scorpio ay malakas. Ito ay humihila sa enerhiya na magkasama, inaayos ang mga kaluluwang minsang malayo sa isa't isa. At kahit na ano paman ang mga hadlang noon, may mas malaking puwersa kaysa sa inyong dalawa na nagtutulak upang muling pagsamahin ang nararapat. Kaya huwag pagdudahan ang iyong nararamdaman. Huwag baliwalain ang mga emosyonal na alon. Ang taong ito ay pinapadali ng kapalaran papunta sa iyo, hindi sa aksidente, kundi sa plano. Kapag dumating ang tamang panahon, hindi mo na kailangang habulin. Hindi mo na kailangang ipaliwanag. Ang koneksyon ay magsasalita para sa sarili nito. At kapag sa wakas ay nagtagpo ang inyong mga mata, personal man, o kahit sa panaginip, sasabihin ng iyong kaluluwa, nandito ka na. Matagal na kitang hinihintay. Mga hamon at hadlang. Scorpio, kung ang koneksyon na ito ay nakasulat sa mga bituin, bakit hindi pa ito nangyayari? Bakit ang katahimikan? Bakit ang distansya? Bakit ang paghihintay? Ito ang mga tanong na maaaring paulit-ulit na umalingaw sa iyong puso ng higit sa mabilang mo. Ngunit minsan, hindi ito tungkol sa maling koneksyon, kundi sa hindi pa tamang panahon. Sa espiritual na tradisyon ng mga Pilipino, may paniniwala na ang ilang mga biyaya ay naantala, hindi tinanggihan. At madalas, naantala ang mga ito dahil may bagay pa ang kaluluwa na kailangang pakawalan, takot, sakit, galit, o kahit mga inaasahan na masyadong mabigat upang dalhin. Para sa Scorpio, ang koneksyon na ito ay malamang na nablock ng mga emosyonal na sugat sa iyo, sa kanila, o sa inyong dalawa. Maaaring isa o pareho sa inyo ang nakaranas ng pagkabigo sa pag-ibig na nagpagulo sa tiwala. Maaaring minahal mo ng lubos bago, ngunit iniwan kang wasak. At sa gayon, nang hindi mo namamalayan, ang iyong enerhiya ay lumikha ng mga pader ng proteksyon, hindi upang pigilan ang pag-ibig, kundi upang pigilan ang sakit. Ngunit ang mga pader na iyon ay pumigil din sa mga biyaya. Ang taong ito, ang nakalaan para sa iyo, ay maaaring dumaan din sa kanilang sariling laban. At tulad mo, natutunan nilang mabuhay sa katahimikan, sa pagpigil ng damdamin, sa pagpapanggap na hindi sila nagmamalasakit. Ngunit sa kaibuturan ng puso, ang pananabik ay hindi kailanman nawala. At pagkatapos, narito ang mga espiritual na hadlang. Negatibong enerhiya, inggit mula sa iba, o kahit mga ancestral na pattern na naipasa sa mga henerasyon. Sa maraming pamilyang Pilipino, tinuturuan tayo na ang hindi nare-resolbang karma o espiritual na bigat ay maaaring makaantala ng pag-ibig. Minsan, isang lumang pangako. Minsan, isang kontrata ng kaluluwa mula sa nakaraang buhay. Ito ay mga bagay na lampas sa isip, ngunit hindi lampas sa puso. Ngunit narito ang katotohanan, Scorpio, ang pagbabagong nangyayari ngayon ay nililinis ang mga hadlang na iyon.
Ang mga pagkaantala na iyong hinarap ay hindi parusa, ito ay paghahanda. Kailangan mong lumago upang maging handa sa uri ng pag-ibig na hindi nawawala. At ganoon din sila. Hindi ka na sinusubok. Ikaw ay ginagabayan. Kaya kung kamakailan lamang ay nakakaramdam ka ng damdamin ng walang dahilan, madaling umiyak, biglang sumulpot ang mga alaala, nakararamdam ng kalungkutan kahit sa gitna ng tao. Ito ay dahil ang iyong kaluluwa ay sa wakas ay pinapalaya ang hindi na kailangan. Ang sakit. Ang kalituhan. Ang takot. Lahat ng iyon ay tinatanggal na. Ang daan ay nagiging malinaw, Scorpio. At ang koneksyon na dati ay tila imposibleng mangyari ay ngayon ay nakahanap ng puwang upang mamulaklak. Ngunit tandaan, sa pagkakataong ito, hindi ito darating sa kabuluhan. Darating ito sa kapayapaan. At doon mo malalaman ito ay totoo. Mga palatandaan na dapat bantayan. Scorpio, ang universo ay hindi gumagawa ng malalaking galaw nang hindi nag-iwan ng maliliit na palatandaan. Kung ang iyong kaluluwa ay nakakaramdam ng kakaiba, ito ay dahil nagsisimula ng lumitaw ang mga senyales, at ngayon na ang tamang oras para buksan ang iyong mga mata. Ang mga palatandaang ito ay hindi laging malakas. Minsan, dumarating sila ng tahimik, sa gitna ng panaginip, biglang iniisip ang isang tao, o sa isang random na sandali na humahaplos sa iyong puso ng walang malinaw na dahilan. Ngunit kapag nagsalita ang universo, nakikinig ang espiritu. At ngayon, ito ay bumubulong sa iyo sa maraming paraan. Napapansin mo ba na nagigising ka bandang 3 oras live nang walang malinaw na dahilan? Bigla mo bang naisip ang isang tao na matagal mo nang hindi nakikita? Narinig mo ba ang isang kanta na tila kumakapit sa iyong damdamin na parang isinulat para sa iyo? Ito ay hindi mga random na sandali. Ito ay mga kosmikong patikim. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, kapag ang katawan ay tumutugon, kilabot, goosebumps, biglang pagluha, ibig sabihin ay tumutugon ang kaluluwa sa isang bagay na hindi nakikita. Ganito binabasa ng ating mga ninuno ang enerhiya. Hindi nila hinihintay ang patunay sa salita, pinagkakatiwalaan nila ang mga palatandaan. At dapat mo rin. Isa sa pinakamalinaw na palatandaan ay ang paulit-ulit na mga numero. Kung nakikita mo ang 111, 222, o lalo na ang 11 oras 11 minuto o 888, ito ay kilala bilang mga angel numbers. Madalas silang lumilitaw kapag may espiritual na pagkakahanay na nagaganap. Sinasabi nila nasa tamang landas ka. Magpatuloy ka. Mapapansin mo rin ang mga palatandaan sa pamamagitan ng kalikasan. Isang paru-paro na sumusunod sa iyo. Isang ibon na dumapo malapit sa iyong bintana. Biglang hangin na dumarampi habang iniisip mo ang isang pangalan sa isip mo. Sa sinaunang paraan, pinaniniwalaan ng mga Pilipino na ito ay mga espiritu, ninuno, o ang universo na nagpapatunay sa isang sagrado. Isa pang makapangyarihang palatandaan ay sa pamamagitan ng panaginip. Kung nanaginip ka ng mukha ng isang tao, kahit sandali lamang o kung naramdaman mong may humahawak sa iyong kamay sa panaginip, ito ay ang iyong kaluluwa na umaabot sa kabila ng dimensyon. Hindi ito pantasya. Ito ay propesya. At marahil ang pinakamakapangyarihang palatandaan sa lahat ay ang iyong puso. Kung nakaramdam ka ng hindi maipaliwanag na kalungkutan o pananabik, hindi depresyon, kundi tahimik na kirot, maaaring ito ay dahil ang iyong kaluluwa ay namimiss ang isang tao na malapit mo nang muling makasama. Scorpio, ang mga palatandaang ito ay hindi para lituhin ka. Nilikha sila upang ihanda ka. Kaya huwag mo silang baliwalain. Huminga ng malalim. Magtiwala sa iyong instincts. At tandaan, kapag muling lumitaw ang mga palatandaan, ang pintuan ay nagbubukas na. Pagkakahanay ng pag-ibig at tadhana. Scorpio, ngayong naintindihan mo na ang mga palatandaan at ang pagbabagong espiritual, pag-usapan natin ang katotohanang matagal nang alam ng iyong puso, ang pag-ibig at tadhana ay hindi hiwalay para sa iyo. Sa iyong buhay, sila ay magkasabay na naglalakad. Kapag umuunlad ang iyong espiritu, nagbabago rin ang iyong mga relasyon. At sa ngayon, ang pagkakahanay na matagal mo nang hinihintay ay nagsisimula na. Hindi ito basta tungkol sa romansa. Ito ay tungkol sa isang koneksyon ng kaluluwa. Isang ugnayan na hindi nakadepende sa araw-araw na mensahe o sa patuloy na pagpapatunay. Ito ay tungkol sa dalawang enerhiya na muling natatagpo, paulit-ulit, kahit sa gitna ng kaguluhan, katahimikan, o distansya.
Sa paniniwala ng mga Pilipino, sinasabi natin, kung para sa'yo, babalik at babalik yan. Ang nakalaan para sa'yo ay palaging babalik. At iyan ang nangyayari ngayon. Ang pagbabagong espiritual ay hindi lamang tungkol sa paglilinis ng nakaraan. Ito ay tungkol sa paghahatid ng dalawang kaluluwa na sa wakas ay nagawa na ang kanilang bahagi. Na nakaramdam ng sakit. Na natutunan ang mga aral. At handa na ngayon, tunay na handa na bumuo ng isang tunay na koneksyon. Sa simula, tahimik ang pagkakahanay na ito. Maaaring maramdaman mo ang mas malinaw na kapayapaan nang hindi mo alam kung bakit. Maaaring mapatawad mo ang ibang tao, pati na ang iyong sarili. Maaaring maramdaman mong mas magaan, mas bukas, na para bang inihahanda ng iyong puso ang pagbabalik o pagdating ng isang tao. At iyon nga ang nangyayari. Ang taong tinatawag ng iyong enerhiya, maging kilala mo na siya o bago pa lamang, ay tumutugon sa tawag na iyon. Maaaring hindi pa sa salita. Maaaring hindi pa sa kilos. Ngunit sa antas ng kaluluwa, nararamdaman nila ito. At dahan-dahan nagsisimula ng kumilos ang kanilang espiritu. Maaaring sila ay makipag-ugnay. O baka aksidenteng magtagpo kayo. O marahil, isang maliit na bagay, isang mensahe, isang alaala, isang synchronicity, ang magsisimulang mag-bridge sa pagitan nyo. Ngunit hindi mo kailangang pilitin, Scorpio. Iyan ang ganda ng tadhana, hindi ito kailangan habulin. Kailangan ito ng pagkakahanay. At iyon ang iyong pinaghirapan, kahit sa pinakamadilim mong gabi. Ngayon, ang liwanag ay bumabalik. Ang pag-ibig na ito, ang koneksyon na ito, ay bahagi ng iyong paglalakbay. Hindi upang kumpletuhin ka, kundi upang makasama ka habang ikaw ay umaangat sa susunod mong kabanata. Kaya patuloy na magtiwala sa landas. Dahil ang pag-ibig ay hindi lamang dumarating, ito ay bumabalik sa mas mataas na anyo. At sa pagkakataong ito, dumarating ito na may kalinawan, layunin at banal na timing. Gabay para sa Scorpio. Scorpio, ngayong nagsisimula ng mag-alin ang iyong espiritu, hinihiling ng universo na gawin mo ang isang bagay, maghanda upang tumanggap. Hindi lang sa emosyon, kundi pati sa espiritu. Dahil kapag kumatok ang pag-ibig at tadhana, ang iyong enerhiya ay dapat handa ng buksan ang pinto. Dito nagiging banal ang gabay. Hindi mo kailangang habulin. Hindi mo kailangang idulog sa universo. Ang kailangan mo ay pagiging bukas. Isang puso na hindi na nakatali sa nakaraan at isang kaluluwa na matapang ulit na magtiwala. Sa tradisyon ng mga Pilipino, kapag paparating ang isang espiritual na sandali, nagliligtas tayo ng kandila, hindi lang para sa liwanag, kundi para sa gabay. Scorpio, subukan mong gawin din ito. Sindihan ang isang puting kandila sa gabi. Umupo sa katahimikan. Isara ang mga mata at sabihin, kung para sa akin sila, naway magtagpo ang aming landas sa kapayapaan, hindi sa sakit. Sabihin ang panalangin ito hindi sa kawalan ng pag-asa, kundi sa tiwala na ikaw ay ginagabayan patungo sa mas dakilang bagay. Maaari ka ring gumawa ng maliit na ritual ng pagpapalaya. Isulat ang mga pangalan ng tao, damdamin o alaala na nakasakit sa iyo. Pagkatapos, tiklupin ang papel at sabihin, salamat sa aral. Ngayon, pinapalaya kita. Sunugin ito ng ligtas o punitin. Pakawalan. Dahil kailangan munang malinis ang espasyo bago pumasok ang mga biyaya. Sa spiritual, tumutugon din ang universo sa mga affirmation. Subukan mong sabihin ang mga ito ng malakas tuwing umaga. I am ready for aligned love. What is meant for me is already on its way. I trust divine timing. Ang simpleng mga salita na ito ay may malalim na panginginig. At kapag inuulit araw-araw, binabago nila ang iyong frequency mula sa paghihintay tungo sa pagtanggap. At Scorpio, huwag maliitin ang iyong intuition. Isa ka sa pinakasensitibong tanda ng zodiac sa spiritual. Kung may pakiramdam kang mali, igalang iyon. Kung may pakiramdam kang mainit, payapa, pamilyar, yakapin yon. Alam ng iyong kaluluwa bago pa man ng iyong isip. Panghuli, huwag magmadali. Ang universo ay hindi sumusunod sa deadline. Sumasabay ito sa enerhiya. At ang iyong enerhiya ay nagiging mas malinaw, mas malakas, at mas kaakit-akit bawat araw. Hindi mo kailangang gumawa pa. Kailangan mo lamang maging higit pa sa kung sino ka na, makapangyarihan, mapagmahal, at karapat-dapat. Ito ang iyong panahon ng paghahanda. At kapag dumating ang sandali,
kapag naipakita ang koneksyon, magiging handa ka hindi lang upang maramdaman ang pag-ibig kundi upang tanggapin ito ng buo. Scorpio, kung narating mo na ito, huminto ka sandali at huminga ng malalim. Dahil may nangyari na sa loob mo. Maaaring hindi mo pa ito nakikita, ngunit ang iyong enerhiya ay tumataas na. Ang iyong kaluluwa ay nagbubukas. At ang espiritual na alignment na matagal mo nang hinihintay, nagsimula na. Hindi ka narito ng aksidente. Ang mensaheng ito ay dumating sa iyo dahil dapat mo itong marinig. Lahat ng pagkaantala, pagkabasag ng puso, at mga tahimik na gabi, hindi ito palatandaan ng kabiguan. Palatandaan ito ng pagiging taong kayang hawakan ang tunay na pag-ibig. Pagiging kaluluwang kayang panghawakan ang sagradong koneksyon ng walang takot. Pagiging bersyon ng iyong sarili na hindi humahabol kundi naakit. Sa ngayon, ang enerhiya sa paligid mo ay sagrado. Ang iyong landas ay ginagabayan ng puwersa na mas matanda pa sa panahon. Nakita ng universo ang iyong mga luha, narinig ang iyong mga tahimik na panalangin, at nasilayan ang iyong lakas. At ngayon, ito ay tumutugon hindi sa ingay kundi sa mga palatandaan. Hindi sa pangako kundi sa kilos. At ang taong ang enerhiya ay konektado sa iyo, nararamdaman din nila ang hatak. Maaaring magsimula ito sa isang panaginip. Isang biglaang pagnanais na makipag-ugnay. Isang alaala na hindi mawawala. Isang kanta na tumatagos sa damdamin. Isang mensahe na lalabas kapag hindi mo inaasahan. Ganito kumikilos ang tadhana. Dahan-dahan, ngunit tiyak. Tahimik, ngunit makapangyarihan. Kaya Scorpio, isara mo ang mensaheng ito na may isang katotohanan sa iyong puso. Hindi ka nakalimutan. Hindi ka walang pag-ibig. Hindi ka huli. Nasa tamang lugar ka sa tamang oras. Minsan, ang pinakamahalagang koneksyon ay hindi dumarating kapag gusto natin. Dumarating ito kapag handa na ang ating kaluluwa na hawakan ito nang hindi masisira. At malapit na ang sandaling iyon. Kaya ihanda mo ang iyong puso. Linisin ang iyong enerhiya. Manatiling bukas sa mga palatandaan. At alalahanin ito. Kung para sa iyo hindi ito lilipas. Ngayon, isara natin ito sa ilang affirmations. Basahin mo ng malakas, hindi lang sa iyong tinig, kundi sa buong espiritu mo. Handa na akong tanggapin ang pag-ibig na nakahanay sa akin. Ang para sa akin ay dumarating ng may kapayapaan at tamang panahon. Pinipili kong maniwala sa tadhana at sa aking sariling lakas. Ang aking puso ay bukas at handa nang tumanggap ng biyaya ng koneksyon. Scorpio, ulitin mo ito araw-araw at hayaan ang enerhiya ng universo na dalhin sa iyo ang taong nakalaan para sa iyo.